Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, inuutusan tayo ni Jesus na mahalin ang ating mga kaaway, pagpalain ang mga sumusumpa sa atin, at magbigay ng hindi naghihintay ng kapalit. Mahirap itong gawin, ngunit may malalim itong katotohanan tungkol sa batas ng Diyos sa pagbabalik ng ating ginawa. Isipin mo ang pagtayo sa isang silid na may alingaw-ngaw. Kung sisigaw ka, babalik ang sigaw sa iyo. Kung susumpa ka, babalik ang sumpa. Ngunit kung aawit ka, ang himig ay babalik sa iyo na may kagandahan, hindi ba? Ganon din ang buhay. Ang ating ginagawa sa kapwa ay bumabalik din sa atin. Si David sa unang pagbasa ay nagkaroon ng pagkakataong patayin si Saul, ngunit pinili niyang magpatawad kaysa gumanti. Nauunawaan niya na anuman ang kanyang gawin ay babalik sa kanya ayon sa katarungan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala sa atin ni San Pablo na taglay natin ang larawan ni Adan. Ngunit tinatawag din tayong maging kawangis ni Kristo. Kapag nagmahal tayo kahit mahirap, nagpapatawad kahit masakit, at nagbibigay ng walang hinihintay, inilalapit natin ang ating sarili sa katangian ni Kristo. Ang alingaw-ngaw ng ating kabutihan ay babalik na rin sa atin. Hindi man agad-agad, ngunit sa tamang panahon ng Diyos. Piliin natin ang pag-ibig kaysa puot, pagpapala kaysa sumpa, at kabutihang loob kaysa kasakiman. Sapagkat anuman ang ating sukatin sa iba, siya rin ang isusukat sa atin. Amen.